sa ating pong accomplishment for the past 3 years. Tapos, hindi po ba ang balik? Okay, sabi ko, sige na. Kung talagang masama ang loob nila. Pero habang pinabantayan po tayo sa ating bigas, silently, naabot po natin yung sufficiency ng ating po mais. Nandito po, marami po akong nakasamahan dito na nakikasama ko. Sila po may figuring, may poultry. Nung last year, makikita niyo po, highest ever yield po ng mais ang nating nakuha. Highest ever po na production ng mais ang nating nakuha. Na nagkataon pa po, nung pong last year, mas mahal po ang mag-angkat ka ng mais doon sa ibayong dagat kaysa doon sa lokal na mais. Because of the drought in the United States. And right now, we are receiving reports na meron na naman po drought sa Amerika, mukhang mamahal na naman po yung mais. At this time, we are anticipating naman na sobra na yung mais natin. So kaya na po, in the next NFA Council meeting, naghihingi na po kami ng permit for us to export yung corn kernel sa ibayong dagat. We used to import more than 2 million metric tons of corn every year para sa pigs po natin. Ngayon, hindi na tayo nag-import, mag-export pa. And we have started to export our corn silage. Papunta po sa South Korea. Baka makalawa nga po, kausap po sila sapagkat sila nag-i-increase na gusto nila i-export na corn silage. Pakain po sa baka sa Korea. Mas mahal po kasi ang beef sa Korea kaysa sa yung US beef. Masarap po yung beef nila. So they can really afford to buy yung corn silage na magagaling sa atin at bibilhin po nila. Yung pong corn silage, yung pong ating mais, instead ng 110 days, 90 days lang, haharvestin na. Kasama ang puno, kasama ang dahon, kasama yung bunga, i-chachap po yun, i-peppermint, tapos i-barbecue pa, dala sa Korea. And recently po, hindi lang Korea, even Japan, ay nagpakita po ng interest. So nagpadala po kami ng sample sa Japan para po pwede rin tayo mag-supply ng corn silage. So ang dami po nating nakatiwangwang na lupa. At ito po yung kaya po hinabol ko na sana maibalita ko po sa mga Rotarians. Alam ko po maraming mga Rotarians, may mga nakatiwangwang na lupa, ngunit natatakot. Natatakot sila na baka may mga agrarian. Baka madali. This time meron po kami isang programa na nagsusulong kami ng farm mechanization together with yung pong mga farmers na talaga pong pwedeng makatulong natin. Ito po yung agriculture yung sign of audience ito. Yung pong farm mechanization natin kasabay po yung pag-train ng mga walang may-aring lupa na mga magsasaka natin, yung pong outsourcing. Ibig sabihin, kung may lupa ka po, si Paring Eddie, maraming lupa. Halimbawa, si Paring Eddie, ayaw niya na magpatanim, either bigas o kaya mais, dahil ayaw niya na magkaroon ulit ng tenant-owner relationship. So this time, may magtatrabaho sa iyong lupa, hindi tenant. Babayadan mo lang sila, ayon doon sa scope of work na nakataripa. So yun po yung mangyayari. Sila po yung professional farm owner lang natin. Ginagawa na po namin ito sa buong Pilipinas. So tatawag ka lang po, even yung cellphone, ipoprovide namin doon sa mga ito po mga grupo na ito. Kabiling-bilinan ko lang po sa kanila yung cellphone.